Alright guys, no? Welcome back po muli sa ating panibagong video na naman, no? Kung naalala nyo guys, no? Ito yung QR25 Nissan X-Trail, no? Yung tunog jackhammer. So, ngayon, ito ay ating bubuuhin na dahil kumpleto na po yung ating spare parts na kailangan. So, yan. Kung makikita nyo guys, ito ay hindi bago lahat guys, no? Yung mga yan ay nilinis lang po natin. So, sa mga nakakapanood na aking mga videos ay wala po tayong gawa na madungis guys, no? Lahat ay malinis, no? Gaya niya, no? Puting-puti talaga yan guys, no? Kaya napakasarap na i-assemble dito pag ganito ang ating, ganito kalinis po yung ating engine, no? So, dito guys, no? Samahan nyo ako na buuhin ito sa araw na ito. So dito guys, no, nag-torque tayo dito, no, ng 20, maximum 45 foot-pounds lang tayo guys, no, dahil maliliit po itong tornilyo ng ating main bearing. So yun lang talaga torque niya guys, no, 45 foot-pounds. Subok na din kasi natin guys, no, dahil hindi lang tayo ngayon lang nakahandle ng makina ng X-Trail, no, kundi marami na po tayong QR25 at QR20 yung ating na overhaul, no. So far so good naman, mga ilang taon na rin nakakalipas, so all goods naman. So kaya ganun pa rin ang ginagamit nating torque, no.
Pagdating naman guys, no, sa piston ring, no, yan yung mga ganyan. Yung may marka, dapat sa taas talaga yan guys, no. Hindi yan pwede sa ilalim. Kahit anong piston ring ay ganyan talaga. So laging nasa ibabaw yung kanyang mark, no. May warranty kayo. Bukas. Ano ko sa lifter. Pwede. Sandali mo lang naman yun, dali. At dito naman guys, no, pagkalagay natin ng dalawang piston ay siyempre ikot-ikutin natin yan, no. Hanggang sa pang-apat na piston, no. Dapat pagka-install ay matapos yung hapitan ay yung pihit-pihitin talaga dapat yan, no. Upang mapakiramdaman yung kanyang swabe ba kung hindi, no. So dito guys, no, sa pagkakabit at pagpoposisyon po ng ating piston ring, no, ng primary at saka yung secondary ay pareho lang din po nung ginagawa natin, no, sa mga nakaraang videos natin, no. Same position lang guys, ma-diesel man o gasolina. So ganyan na ginagawa natin guys, no. So wala man tayong nakikitang problema. All goods naman lahat. At yan guys, daw, gaya ng sinabi natin kanina, pagkalagay ng piston ay ating papaikot-ikutin, no? Para maramdaman natin yung smoothness ng mga pistons. So yung torque nga pala guys, no, ng ating connecting rod, no? So hindi rin higher torque ito dahil maliliit po. So dito ay maximum lang tayo, no, ng 35 foot-pounds, no?
So hanggang yun lang yun guys, no? Doon na talaga ang kaya ng bolt na yan, no? Dito naman guys, no, pagdating sa mga oil seal ay hindi po tayo nagamit ng replacement parts, no. Yung overhauling gasket po natin ay replacement, pero yung oil seal natin na ginagamit ay genuine po yan, no. Hindi tayo nagamit ng replacement. Pati cylinder head natin guys ay genuine. Dahil sa maselan po yung engine ng Nissan X-Trail, no. Dahil puro siya aluminum, kaya nagsisiguro tayo gumamit ng mga genuine parts pagdating sa ganyan, no? Oil seal at saka yung ating cylinder head. So yan guys, no, yan makikita nyo, no, na Nissan, no, original na cylinder head gasket yung ating ginamit dito, no. At yun, hindi man tayo nagamit ng mga kung ano-ano dyan, kundi tanging langis lang talagang nilalagay natin guys, no, sa ating cylinder head gasket bago natin ikabit yung ating cylinder head mismo, no. Wala tayong ibang pinapahay dyan guys kundi langis. So nasa sa inyo na yan kung maniniwala kayo kung totoo, pero panoorin nyo ang video. Ayan, no, wala tayong nilagay na kung ano-ano dyan pang padikit, no. Langis lang talaga yun guys, back to back. Tapos install lang natin yung head. So dito naman tayo guys, no, pagdating sa cylinder head bolt. So yung torque natin guys, simula noon hanggang ngayon ay 55 foot-pounds lang guys, no, maximum. Siyempre hindi natin bibiglain yan, pa 20-20 muna, no, hanggang sa ma-reach natin yung ating maximum na 55 foot-pounds. Di niyan kailangan guys ng napakahigpit dahil sa aluminum yung block. At saka yun na talaga ang torque niya, no.
Yung cylinder head nga pala natin guys, no, ito pala ay surplus, no, second hand. Dahil sa hindi na mapakinabangan yung kanyang dating cylinder head, dahil sa natuyuan nga ng langis, ay puro po gas-gas ang inabot, kaya reject na talaga siya, no. So yun, gumamit na tayo ng surplus na cylinder head at nilinis lang natin, no. So ayan, nagmumukhang bago siya, kumikinang, no. So signature natin talaga guys, no, ang ganyang kalinis na gawa, basta't overhauling. Para naman worth it yung ibabayad ni customer kasi napagasto sila, kaya gantihan din natin ng magandang trabaho. Para naman masaya sa kanilang paningin na makikita nila na ganyang kalinis po yung kanilang ginagastusan, no? Para hindi naman masayang. At una sa lahat ay iwas discount tayo guys, no? Kaya, no, sino ba naman ang hihingi ng discount ganyang kalinis guys, no? Parang brand new po yung nangyari sa ating buong makina. Kasi kung napanood nyo po yung unang video natin, no, yung part 1 natin, yung dinadismantle natin siya, ay hindi ho ganyan kalinis. Napakadungis ho niyan. At parang naligo talaga sa langis, no. So, kaya, yan yung kanyang transformation. So, all goods tayo dyan guys, no. Pagdating naman dito guys, no, sa camshaft natin ay hindi na tayo gumagamit dyan ng torque wrench, kundi pulsuhan na lang po yung ating paghahapit dyan, no? Dahil yan ay ano lang naman, 10mm na tornilyo. So tansya-tansya talaga guys, no. Ang gamit natin dito guys is yung 1/4 drive na ratchet, no. Ito nga pala guys, no, yung kinakabit natin dito. Ito po yung tinatawag na balancer assembly, no. So ang purpose po niyan guys, para mabawasan po yung vibration ng engine, ay meron siyang ganyan, no. At may timing din yan guys. Kasi wala yan sa timing, hindi bali wala yung iyong balancer assembly. So ayan, makikita nyo yung sprocket na nilagay natin, no. Connect yan dun sa balancer assembly at may timing din. So nagpalit na nga pala tayo guys, no, ng bagong timing chain dahil sa medyo gastado na talaga yung kanya, no. Kaya baka magtaka kayo na iba ang kulay ng kadena, asul yung kanyang timing mark, no. Yan po ay gawa lang natin, no. Dahil sa wala siyang timing,
na kulay, tayo lang po naglagay, kinumpara lang natin doon sa luma. At dito, bago din po yung ating tensioner. Siyempre, kit po yung binili natin, no? Dalawang timing chain at saka dalawang tensioner. Tapos, yung mga chain damper po, yung plastic sa loob, ay bago na rin po yan, no? Yan nga pala guys, no, yung cylinder head, no, na nasa baba. Yan nga pala guys, yung luma. Ayan, no. Nakikita nyo ay madungis, kaya yun, palitin na siya. So hindi natin nilinis yan. So diretso tayong nagpalit ng second hand. Nakasing dungis din yan guys, no. Yan din guys, no, sinabi natin kanina na chain damper, no. Yan po ay kasama sa timing chain kit. Brand new po yan kasi yung kanya ay may mga crack na, no, dahil sa maraming history kasi ang nangyari dito sa makinang ito. At may nabasag na part ng oil pump assembly. Eh syempre aluminum yung nabasag, eh syempre kumalso po dyan sa may plastic, eh di masisira po talaga. So yan, palit talaga tayo ng bago, no. At ito guys, no, mapapansin nyo kung kayo ay nakapag-overhaul na rin ng Nissan X-Trail, no, QR25, makikita nyo yung kulay ng timing mark guys, no, ng kadena. Kulay asul na, no. So tayo lang nag-mark na yan guys, para naman may makita kayo sa ating paggagawa, no, na yan, ganyan na ginagawa natin. Gumagawa tayo ng sarili nating timing mark, no. At mamaya guys, no, ipapakita ko sa inyo ang mga timing marks nito mula sa ibaba hanggang dito sa may main na timing chain, no. So yan guys, no, ito yung timing natin, no, sa crankshaft. Naglagay tayo ng marking dyan kasi yung replacement na timing chain ay wala pong palatandaan, no. So dito naman, yan, papuntang balancer, meron niyang marka, no, may takip nga lang. Pero dito nyo titignan guys, oh,
Yan, dapat nakatapat yan dito, no? Yan. Dito naman sa taas ay ito. Kinulayan natin para klaro. Saka yan. Pagdating naman dito sa kabila, sa exhaust, yan, no? Dito sa may malaking kanal. Yan. Ito yung mga bago nating chain damper, no? Yan. Tsaka tensioner. Pati ito ay bago na rin, no? Kiss buaya. Halis na yan. Nagkagi yung oring. Ano nga, repeat para pinatamaan. Hali. Cornelio, yung malaki na kakabit ko na. Mahaba. Kaya na pukot na biyak yung ano. Hindi natin nagawa. Biyak. Ano makina yan? QR25. Isa. Tinatark ko din yung ganyan. Ay, hindi na yan. Kasawat, pwede na.
2 piso lang. Dog, ang sarap na. Oh, bayad. Alam, bawal na sa Ang QR25 nga pala guys no ay dual thermostat po yan no. Yan po yung pangalawang thermostat no. At hindi lang natin nabidyohan yung una no na nasa baba.
So bali yan po ay inlet at saka inlet outlet po na thermostat. So sa lahat po ng makina guys no na nabuksan ko ay ito lang po talaga ang merong dalawang thermostat. Pero yung pagbukas natin dati no, iisa lang ang nilagay. So ngayon dalawa na yan guys no. At ito nga pala guys no yung pangalawa. Sorry. Nabidyohan pala natin no. Ayan pala yung unang thermostat oh. Ayan no. Oh, nabidyohan pala natin no. Kala ko hindi eh. So dalawa guys no, tandaan nyo guys no. Dalawa ang thermostat po ng QR25 at sa QR20 na Nissan X-Trail. So dito guys no, kinakabit na natin yung ating crankshaft sensor no. Lahat na nakapalibot sa kanya na mga sensors ay ikakabit na rin po natin. Dahil sa 90% na po guys no, yung ating makina. Iilang saglit lang ay matatapos na rin no. At may sasalpak na. Nang sa ganun ay matesting na natin kung hindi na ba siya jackhammer. So dito naman sa parting itaas, ito naman po yung ating camshaft sensor no.
So yan guys, no, ito na po yung ating finished product ni QR25 Nissan X-Trail. Ready for installation na po tayo guys, no. So ayan po ang kanyang kabuuan. May mga marking pa po yan guys, no. No, makikita nyo may mga asol dyan, tornilyo. Yan po ay ating marking. So moment of truth na tayo. Pag RA na ikabit na ho natin, malalaman natin kung tunog jackhammer pa ba siya, no. So ayan siya guys, tapos na siya, no. Kakabit lang natin sa body. At ito na guys, no, kakabit na natin siya sa kanyang kaha. So yan, isa pa rin tayo guys, no. Dati na nakasanayan na kahit anong makina man yan, malaki o maliit, tayo talaga guys ay nag-iisa. Sanay tayo mag-isa, no, pagkabit pagtanggal ng makina, no. Madalas tayo mag-isa talaga. Hindi tayo kumukuha ng katulong dahil sa alam naman natin na kayang-kaya kong gawin yan. Kunting silip-silip, simpat-simpat, at syempre lifter na rin ang ating gagamitin, no? So makalipas lang guys ang ilang minuto ay ayan na siya, nakakabit na po siya sa body. Nakamount na po yan, no? Pa-startin na lang po yan upang mapakinggan natin kung smooth ba talaga ang kanyang andar at kung nawala na ba yung tunog martilyo na nasa loob ng makina. So ayan guys, no, all goods. So ayan guys, no, yan yung kanyang resulta sa pagtatawas, no. Yan yung trouble ko, no. ECT, on engine coolant temperature sensor. So burahin natin siya guys, no, dahil bago na naman tong ating ECT. So ang gagawin natin dito, buburahin natin siya, no.
So clear fault code tayo. Clear fault code completed. So try nating i-start, no, kung andyan pa yung check engine. So ayan guys, no, wala na yung check engine. So goods na po yung ating QR25 Nissan X-Trail, no. Hindi na siya tunog jackhammer, tunog sasakyan na talaga. So yun guys, no, hanggang dito na lang po muna, no. Sana may natututunan kayo sa ating mga video. So salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli.